Gusto niyo bang bumiyahe ng Italy at magkaroon ng idea kung paano makakatipid sa biyahe mo? Panoorin mo tong video na to because this video is for you. Hello Benizens! Ako pala si Junior Benz, gumagawa ng mga real estate videos at nagsusolo travel na rin. At sa video na ito, samahan niyo ako sa aking paglalakbay sa isang makasaysayang lungsod na kilala bilang Eternal City. Ito ay ang Roma, Italia. Rome, Italy. Ito ay ang capital city ng Italy at puno ng sinaunang gusali at monumento. Kilala ito sa mga landmark tulad ng Colosseum, Trevi Fountain, Pantheon at ang Vatican City. Ang Rome ay isa sa mga sentro ng kultura, sining at reliyon at isang tanyag na destinasyon para sa mga turista mula sa buong mundo. Mula Barcelona, Espanya, tumawid ako papuntang Rome via Vueling Airlines sa halagang $71.21 around 267 Saudi Riyals. By the way, ang Vueling Airlines ay isa sa mga murang local flight sa Europe, lalo na pag galing ka ng Spain. Travel time is just 1 hour and 45 minutes. Or sabihin na lang nating 2 hours. Kung bago ka at solo travel kayo, huwag niyong piliing gabi ang dating niyo sa airport dahil medyo challenging ang communication, lalo sa transportation at lalo kung mag-public transport kayo. Pero advice na rin, Metrorail ang sasakyan niyo papuntang city center dahil medyo may kalayuan ang airport to city proper. Again, magkaiba ang Metrorail sa sasakyan nyo from airport to city proper at iba ang gagamiting ticket for city proper. Dumating ako sa kinuha kong apartment ng sobrang late, like mga midnight na, pero buti na lang, madaling kausap ang may-ari ng apartment. Binigyan lang niya ako ng mga instructions paano mag-check-in dahil ibang style nila dito. Pagbukas ng main gate, may passcode, then punta sa kabilang gate, buksan ang entrance, may passcode, then nakasabit yung susi sa room dun sa may cabinet at may passcode din. Basta, bongga siya overall. Medyo may kamahalan lang yung apartment na nakuha ko. Pero yun ang mura nung pag-check ko online. A total of $119 around 450 Saudi Riyals, good for 3 days and 2 nights na siya. Buti ang ganda rin naman ng loob. Medyo luma yung style sa labas pero bongga ang room sa loob. Malinis, mabango at organized. Therefore, from the plane ticket to accommodation, naka $119 plus $71 na gastos ko. Then the rest, depende na sa gagawin mo dito sa Rome. Budget ka ng around €50 for the transportation, then solve ka na sa travel mo dito sa Rome. Like total of $250 or 1,000 Saudi Riyals. Can you imagine 1,000 Saudi Riyals? May plane ticket ka na at hotel. Ang food mo ay pwede kang magluto sa hostel. O ayan. So ayan, nakakatipid na kayo. On my first official day, I spent much more time for the very famous Vatican City. Muntika na akong mag-entrance fee sa museum. Pero nung na-discover kong nasa kabila lang palang entrance ng Vatican City, OMG, goosebump, ang ganda. Pagpasok pa lang ng entrance na sobrang lalaki ng columns, grabe. Full of emotions. Very thankful, na amazed, as in, who would have thought na I will be able to see all those structures na sa movie ko lang nakikita. Mega rampang labanan, oy. Dead man ang ibang tourist. Di naman kayo kilala. Huwag nang mahiya-hiya kung ano ang gusto mo makita sa picture nyo. Yun ang gagawin nyo kasi di nyo alam kung kailan naman kayo makakabalik sa lugar na to. Di natin alam. Therefore, bonggahan nyo na, as in bongga. Dumiretso na rin pala ako sa Trevi Fountain na sobrang daming tao. Agaw eksena ka talaga. Hanap ng pwesto dahil sa sobrang daming tourist na nakapwesto. Of course, dapat masubukan natin yung paghagis ng coins sa fountain for experience ang person. Marami rin mga kainan around the fountain. So, marami kang options na kakainin if magutom ka. Even if paggabi na, pinuntahan ko pa rin yung Pantheon dahil walkable distance lang din naman siya. It's very old structure at mamamangha ka lagi on how they built it. Like, oh my gosh, ang gaganda ng mga structures na to. On my second day, ay lalong nakaka-excite ang eksena dahil pumunta ako sa pinaka-iconic na structure ng Rome, Italy, ang Colosseum. Nag-stay talaga ako doon ng bongga dahil besides sa cloudy yung langit na hindi ako makapag-take ng magandang picture, inaantay ko talaga na maging blue sky. Well, worth it naman dahil nakakuha din naman ako ng at least counting blue sky pictures. Mas lalo kasing gaganda yung picture pag, alam mo na, blue sky yung background. Ang hindi ko in-expect ay mas maganda din pala siya during the night. Grabe, halos siya. Umigsena pa talaga ako even nasa gilid na ng daan. Uy! As in, sinusulit yung mga moments. Pinuntahan ko rin yung mga old structures na malapit sa Colosseum like Roman Forum, Palatine Hills. Basta may mga old structures pa dun.
Sobrang ganda ng Rome, Italy. Ang dami kong pang hindi napuntahan dahil sobrang dami pang tourist spot doon. Imagine, gumagawa yung mga Romans sa ibang lugar ng mga structures na bongga. How much more sa mismong lugar nila. I've been to Greece at talagang mga taga-Roma yung bumibida sa mga building structure. Mas lalo na, 'di ba, sa lugar nila. Worth it ang experience. At medyo napapagastos ako dito sa pagkain dahil take note, mas marami kang option for food. Dahil in fact nakakagastos ako dito sa mga restaurant dahil nakakita ako ng Filipino restaurant where nag-crave na ako kasi 'di ba galing ako ng ilang days na din ako hindi nakakain ng pagkain Pinoy. So doon sa Rome, meron kang mga restaurant na makikita na mga Pinoy restaurant. Anyhow, that's it for this episode and I hope you like it and see you around on my next video. Bye!